Paano ba kumain sa labas ang nanay na may anak na toddlers? Bawat kagat, bawat subo ay may mga matang nakatingin. So what's up mga kagwapo? So ngayong araw pupunta na naman kami sa lola ng dalawang mabait na to para sunduin siya sa trabaho niya. Parang banding na din kasi naming lahat yon ang pagsundo sa kanya sa trabaho niya dahil yun din yung time na nagkakasama kaming lahat. At nandito na nga kami at habang nag-aantay ay naglaro na lang sila ng habol-habulan kasama ang papa nila. At sa lahat ng lakad namin, eto talaga yung pinaka-favorite na gawin ng panganay ko. Na talagang ayaw na ayaw naman ng papa niya. At nung nakalabas na sa trabaho ang lola niya, dumiretso naman kami dito sa isang malapit na kainan. Isa to sa mga binabalik-balikan namin na kainan dahil nga bukod sa mura ay talagang napakasarap nga naman ng mga pagkain dito. Nilibre nga pala kami ng lola niya dyan dahil isa talaga to sa mga banding namin ang kumain ng sama-sama at sabay-sabay. At talaga namang nakakagana kumain kapag ganito ang nakahanda sa pagkainan. At yung mga taong nakakasama mo na talagang ganadong-ganado sa pagkain. At natutuwa talaga akong subuan itong bunso ko dahil napakaganang kumain. Wala talagang pili sa pagkain yan at kahit anong isubo mo ay talagang go na go siya. Baliktad kasi sila ng kuya niya. Ang kuya niya ay may kalakasang uminom ng gatas, siya naman ay kanin. Kapag nanay ka na, sa bawat pagkagat pagsubo ay talagang may mga matang nakatingin. At dapat handa ka rin sa bawat utos, kalat at tantrums ng iyong mga anak. Ang kinain pala namin dyan ay isang order ng buttered chicken, pansit bihon, bulalo at isang gisadong tokwa. Habang kumakain kami dyan ay talagang mafe-feel mo na rin ang ambience ng Christmas dahil sa kanilang mga decorations. Kaya kahit papano nalibang na rin yung mga anak ko dyan kakatingin sa paligid nila. Alam nyo bang mahirap makipag-deal sa tantrums ng isang bata habang kumakain kayo? Kaya okay talaga yung may mga ganitong natatanong sila sa paligid nila para nalilibang na rin at mabawasan yung pagkabagot. Siyempre alam nyo naman bata, lahat gusto minamadali. Hindi pa kasi sila marunong mag-control ng emotions nila. Pero minsan nakakaubos din talaga ng pasensya. Grabe, pag naging nanay ka na ang dami talagang adjustments. Katulad nitong panganay ko, bumuntot na naman sa papa niya. May kinuha lang naman doon sa counter, nakasunod na naman siya. Malapit na silang magpalit ng mukha ng papa nila. Dahil ultimo sa pagligo, pagtulog ay sabay-sabay silang tatlo. Di ba nga sabi ko sa inyo, hindi ako kilala ng mga anak ko kapag nandyan yung papa nila. Pero sa part na yon ay talagang masaya ako dahil syempre, nagkakaroon ako ng me time. Kaya walang choice ang asawa ko kundi mag-asikaso at mag-alaga ng mga anak niya habang nandito siya. At mabalik nga tayo dito sa pagkain namin. Titigan niyo yung bunso ko parang natutulala na siya sa kabusugan. Pero hindi pa rin nagpapaawat. Favorite niya kasi talaga yung sabaw ng bulalo. At eto talaga yung mga batang nakakaganang subuan dahil hindi alam ang salitang pagsuko. Ikaw na lang talaga ang aawat dahil baka naman mabunsol sa kabusugan. Anak nga talaga namin to dahil napakatakaw sa pagkain. Umawat na rin ako dyan dahil nakaramdam na rin ako ng kabusugan kahit may natira pang pagkain. Isa na namang nanay ang nabusog at maya-maya lang ay magugutom na naman yan dahil dede-deen na naman yan ng dalawang mabait. Kaya hanggang dito na lang. Thanks for watching. Babu!